Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin ngayon ang ayon sa nasusulat mga kapatid. At ngayon ay November 21, 2024. Thursday alas 7:50 dito sa Pilipinas mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Bible Defender mga kapatid at Seventh-day Adventist. So, ang topic nila ay patutunayan ko sa Juan 9:16 ay hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Again mga kapatid, patutunayan ng ating affirmative na sa Juan 9 verse 16 or John 9 verse 16 ay hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Affirmative natin mga kapatid, si Gerald Cognahan. At negative naman si Jason Dignos mga kapatid ng Seventh-day Adventist. So before natin i-start ang ating debate, syempre gusto ko munang ipaliwanag ang mangyayari sa debate ngayon mga kapatid. So meron tayong setup ng debate. Standard ito ng Russia TV 10-7. Ayan. 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at 5 minutes sa final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli naman the affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot dun sa pagpipilian muna bago mapaliwanag nang hindi lalampas ng 20 seconds. So kung merong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng noun or pangalan mga kapatid. Kung ang tanong naman ay saan mababasa, sa Bible, chapter and verse. So specific mga kapatid, magbibigay tayo ng chapter and verse. So ganun tayo sumagot. Dapat maging responsive tayo. So rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag na katunggali. At kung tinatanggi niya, ay automatic next question yan. Pag sabihin niya sa first cross examination na hindi ko pa nilatag yan, next question, automatic next question yan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. At rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. So, objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification and then every question at no objection during final conclusion. Dito mga kapatid, ulitin ko lang yung ating rule number 3. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So, tumawag lang ng moderator pag gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. So, isang objection lang, hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So, kasama na din dito yung out of topic. Pero bukod doon mga kapatid, doon sa mga words gaya ng, for example, nagsisinungaling ka o hindi ka nag-aral, o pwede pa yan sa aking magamit ha. So doon lang talaga ako sa mga pagmumura na alam ko at I think alam nyo din. So doon lang ako magwa-warning. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So pag mga ganyan tanong, kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig, hindi ko pa hihintulutan na maitanong yan. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, kung nga pala si Russia Vista mga kapatid, ako po ay isang Catholic
At one of the member ng Templar of Truth, mga kapatid, ng tatayong moderator, streamer, timer, at host na din sa gabi na ito at sa debate na ito, mga kapatid. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes, bro. Copy. Brother Gerald, affirmative side. Copy. Dito din sa negative, sumasang-ayon ba? Yes, moderator, sang-ayon. Okay, so yun yung ating confirmation, mga kapatid. At by the way, gusto ko lang i-shoutout yung ating kaibigan na nandito sa loob, Brother Denmar Santiago, isa sa pinakamagaling na debater ng Seventh-day Adventist. Shoutout sa iyo lagi, bro. At sa lahat ng kasamahan din niya sa ABM. Unahin natin, mga kapatid, ipakilala ang ating debater, ang tatayong affirmatibo, no? Bro, pakilala ka muna, bro. Okay, no? Maraming salamat sa pagkakataong ito. Makakarinig kayo ng tunay na aral na dala at maihayag ang maling doktrina ng Seventh-day Adventist na mismo sa Juan 9:16 na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Maraming mga talatang nagpapatunay kahit mga apostol, kahit ang propeta ay pinawalang bisa na, at mapapatunayan po dito ng Seventh-day Adventist sumusunod sa aral na wala ng bisa sa Biblia. Makikinig kayo rito, maraming makapanood nito. Brother Gerald Cugnahan, may dalang tunay na aral ng Biblia na pumapanig sa katotohanan. Yun lamang po, Brother Gerald Cugnahan, Bible Defender at Defender of Faith, na pumapanig sa tunay na doktrina ng Biblia. Maraming salamat. Okay, so that is Brother Gerald, mga kapatid, ang tatayong affirmative. By the way, mga kapatid, si Brother Gerald, marami na ding debate sa akin. At pwede nyong i-check yan. So, siya yung affirmative. Tatayong sa affirmatibo. Dito naman tayo sa tututol. Pakilala ka, kapatid. Yon, magandang gabi po sa lahat. Ako po ang inyong maliit na lingkod, Brother Jason Dignos ng Seventh-day Adventist. At ang aking stand ngayon ay titibagin ang maling aral ng ating katunggali ngayon. So, lahat ng manonood ay manood lang at hindi ko napapahabain. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, at ito yung ating bagong kaibigan, si Brother Jason. First time niya dito sa Russia TV. At yung apelyido pa niya is napaka sa akin, no? Dignos. Isa sa pastor ng End Time na kilala natin. Hindi ko alam. Kala ko nga, bro. Kaano-ano niya yun eh. Kilala ko din yung Eric. Kaya nga, so I am excited also, Brother Jason, mga kapatid, ng Seventh-day Adventist. Under ng ABM pa din to, kapatid, no? Si Brother Jason. Okay, mga kapatid. So, maraming salamat. So, again, mga kapatid, ang ating debate ngayon ay patungkol dito sa Sabat. Patutunayan ng ating affirmative. So, 1916 ay hindi nangili ng Sabat si Kristo. Brother Gerald ng Bible Defender, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Simula na, bro. Okay, sige. Una po sa lahat, sa topic na ipinagtibay po namin na ang Panginoong Kristo na ayon sa Biblia ay hindi po mismo nangiling ng araw ng Sabat. Ano ang katunayan na hindi nangiling ng Sabat si Kristo? At sinong mga nakasaksi noon na magpapatibay sa aking proposition stand na hindi nangiling ng Sabat si Kristo? Pakinggan ninyo yung topic na pinagtibay namin sa unang Juan 9:16. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaring mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinanghiling ang araw ng pamamahinga. Sabi daw ng mga Pariseo, kung inyong uunawain kay Kristo mismo, hindi siya nangiling ng Sabat. Bakit? Bakit hindi nangiling ng araw ng Sabat si Kristo? Ang stand ng kalaban natin, nagsabat si Kristo Kung nagsabat si Kristo, umali ang talatang sa 1:9-16 na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Bakit merong katibayan na talatang mababasa
na winasak o sinira pa ni Kristo ang araw ng Sabat. Anong katunayan? Pakinggan ninyo Juan 5:18. Ganito po mismo sinasabi. Winasak o sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Sabi ng mga Hudyo. Maliwanag ng sabi ng mga Hudyo. Winasak daw ni Kristo ang araw ng Sabat. Ang nakasaksi mga Hudyo. Sino pang nagpapatunay na hindi nangiling ng Sabat si Kristo? Sa 1:16, sabi mga Paraseyo. Anong sabi ng mga Paraseyo? Hindi nangiling ng Sabat ang taong ito. Sa ibang salin, si Kristo tinutukoy doon. Yung bang hindi nangiling ng Sabat si Kristo, nakalagay verbatim letra per letra sa 1:16. Yun ba'y totoo na hindi nangiling si Kristo ng Sabat? Yes. Anong katunayan? Anong itinuro ni Kristo sa mga apostol? Nangiling ba ng Sabat? Nagpasako ba ang mga apostol sa araw ng Sabat? Pakinggan ninyong Colosas 2:16. Kaya't huwag na pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o araw ng pamamahinga o araw ng Sabat. Kanino natutunan ng mga apostol ang gantong mga katuruan na wag na daw magpasakop sa araw ng Sabat sa Panginoong Jesucristo? Bakit? Maliwanag ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol sa mga Kristiyano na alagad ni Kristo na sabi wag kayong magpapasakop sa araw ng pamamahinga o Sabat. Sa Colosas 2:16 mababasa. Ayan, bakit nasabi ng mga apostol ang ganyang pahayag? Sapagkat ang mga apostol po'y naturuan ng lumang tipan o kasulatan na si Kristo mismong nagturo sa kanila na sa Panaghoy 2 may talatang 6 rin mababasa na ang sabi po napakaliwanag. Winasak niya na ang templo na parang isang halamanan. Binura niya sa alaala ang mga taga-Jerusalem, ang itinakdang mga piyesta at ang araw ng pamamahinga o Sabat. Sa kanyang matinding galit ay winakasan niya at itinakwil niya ang hari at pari. Kung uunawain po ninyong mabuti na sa lumang tipan pa lamang na natili pa rin ang katotohanan na winakasan na ng Diyos ang araw ng Sabat. Ano pang katunayan sa lumang tipan na nanatili pa rin yung ganong katotohanan ni winakasan na ng Diyos ang araw ng Sabat? Oseas 2:11 na minsan pinabubulaanan to ng mga Seventh-day Adventist na sabi, wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasiyahan at mga araw ng Sabat o pangingiling. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Maliwanag na turuan ng mga apostol ng kasulatan sa lumang tipan na kanila ding sinampalatayanan na pinagtibay nila na si Kristo mismong Panginoon sa Juan 9:16 ay hindi po nangiling ng araw ng Sabat. Bagko sa unang Juan 5:18, winasak pa niya at sinira pa ni Kristo ang araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo. Kaya maliwanag na mababasa na ang araw po ng Sabat ay hindi po inutos sa panahon ng Kristiyano. Sapagkat ano bang ibig sabihin ng Kristiyano? Kasi ito yung mga na SDA, pag sinabing anthropos, tao, lahat daw ng tao, kasama daw hintil doon. Tama naman, lahat ng tao. Ang tanong, yung bang Hudyo, at paano ba malalaman na maging Kristiyano ang isang tao? Eto, basahin natin ang Gawa 11, may talatang 26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia. At nagsiparito sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano dahil kay Kristo na tagasunod sa Antioquia. Kailan po tinawag ang mga Kristiyano? Noong sumampalataya na sila kay Kristo. Kaya si Kristo hindi nangiling ng araw ng Sabat sa 1:16. Bagkos
si winasak niya pato't sinira, Juan 5:18. Sa Colossus 2:16, itinuro ng ni Kristo sa mga apostol na huwag kayong magpapasakop sa anumang alituntunin tungkol sa kapistahan o araw ng Sabat. Napakaliwanag eh. Kanino ba inutos ng Diyos? Inang tanong, kanino ba inutos ng Diyos ang araw ng Sabat? Pakinggan ninyo ang Deuteronomio 5:1 tapos 12. Tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, pakinggan mo, o Israel, ang mga alituntunin ng mga batas ng aking binibigkas sa inyong mga pandinig sa araw na ito, at dapat ninyong matutunan ang mga ito at maging maingat na isagawa ang mga ito. Ipangilin mo, Israel, ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal gaya ng inutos sa iyo ng Panginoon. Maliwanag ang kautusan na nauukol sa pangingiling ng araw ng Sabat ay malinaw na pinatutunayan ng Biblia na inutos lamang ito sa bayang Israel, hindi para sa mga Kristiyano o hindi sa panahon ng Kristiyano o sa panahon ni Kristo. Bakit? Sa Hebreo 8:13 rin mababasa nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan. Pinawalang bisa na niya ang nauna, at ang anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. At bagong tipan ang ipinalit ng Diyos sa kasunduan. Ngayon, kaya nasabi ng mga apostol sa mga Hudyo sa Israel na huwag kayo, sa mga Kristiyano yan, sa mga Kristiyano, sinabihan ng mga apostol na huwag kayong magpapasakop sa anumang alituntunin sa araw ng kapistahan ng Sabat. Bakit? Galatia 4:9, ganito mismo mababasa. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga alituntuning walang bisa at halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Bakit nasabi ng Panginoon ng mga apostol na bumabalik pa sila sa mga alituntunin na wala ng bisa, sapagkat ang Sabat po'y katunayan sa Israel lamang po ito pinangiling eh. Bakit? Pakinggan ninyo Exodo 31:12-13. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangili ng aking mga Sabat, sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Sa Israel lamang po inutos ng Diyos ang araw ng Sabat. Bakit? Anong katunayan na sa Israel lamang dapat doon inutos ang araw ng Sabat? Sapagkat yun ang kasunduan. Ituloy mo lang sa 16-17 ng Exodo 31. Sapagkat banal ang araw na ito, kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang ipinagagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga hanggang sa sunod pang mga henerasyon. Ito ang walang hanggang tanda na walang katapusang kasunduan. Maliwanag na mababasa rin sa aklat ni Moises na ikalawang aklat o 2 books ni Moises ng Exodo na sa Israel lamang inutos ng Diyos ang Sabat dahil sa pagkalaya sa Ehipto. Ayun lamang, brother. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Gerald. Bro, sa malinaw ba signal ko, bro? Yes, bro, malinaw, bro. Okay, salamat. Okay, so that is a Brother Gerald. Dito tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jason ng Seventh-day Adventist. 7 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. So, unang tanong, dahil ginamit mo ang 1:5:18, ang tanong, ano ba ang pagkakasabi dyan? Sinira o winasak? Okay, sorry. Sa ibang salin, sa ibang salin, sira. Time stop mo na. Bro, medyo hindi malinaw yung boses mo, bro. Nawala.
Mic test ka muna. Okay, malinaw na ba? Yan, Ito, yan, bro? yan. Yes, bro. So, ang tanong, bro, sinira ba daw or winasak? Anong sagot natin? Di pareha sagot ko da. Kasi bakit? Sa ibang salin mababasa, winasak ni Kristo ang araw ng Sabat. Sa salin din, sa ibang salin, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Isa lang kahulugan nun, winasak o winakasanak. Sa mababasa sa Old Testament sa Oseas 2:11. So next question. Ibig sabihin, hindi mo sigurado na sinira o winasak ang nakasulat sa binabanggit mo? Yes or no? Ano, putol-putol ka, bro? Paulit, bro, putol-putol ka. Bro, time stop mo na, ha? Dito sa akin, bro, malinaw, Brother Gerald. Probably sa'yo yan, sa signal mo. Sige ba, paulit na lang. Okay. Proceed ka nga, bro. Pakiulit ngayon to. Time stop to, ha? So sa madaling salita, ang sinabi niyang sinira o winasak ay hindi niya sure kung yon ang nakasulat. Ibig sabihin, hindi niya alam kung anong nakalagay, sinira o winasak. Sure ako, sigurado nga eh. Mababasa yan. Maraming talatang mababasa iba't ibang sali sa Juan 5:28. Winasak ni Kristo ang araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo. Sa ibang salin, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo. Yung bang sinira at winasak, hindi ka ba sigurado na sinira at winasak yun? Siyempre parehas lang ng terminology yun. Kaso isa lang din ang kahulugan. So dahil sinabi mong pareho ng terminology, ano sa Greek ang sinira o winasak? Objection, bro. Wala pa akong binabanggit na Greek grammar text sa 1:9-16. Mamaya niya itanong yan. There objection? Objection, bro. Rasha, naririnig ba ako? Time stop muna, time stop. Okay. Medyo napuputol, Brother Gerald, pero sa naiintindihan ko, bro, sinasabi mong hindi mo pa nilatag yan? Next question mo? Objection ko, bro, yung Greek grammar text ng 1:9-16, hindi pa ako nag-Greek word dyan sa 1:9-16. Mamaya niyo itanong yan. Kahit mamaya, tanong niya, sasagutin ko yan. Yun Okay, sa mga okay. nailatag Okay. para maintindihan ng tao. Ipasok ko to sa objection, ha? Punta tayo sa counter objection. Proceed, bro. So counter objection. Ginamit niya kanina ang sinira o winasak ayon sa kanyang nilatag sa Juan 5:18. Ang tanong, ano sa Greek ang sinira at winasak? Okay, magde-decide muna ako. Dito tayo, Brother Gerald. Pag hindi mo talaga gagamitin yung rules natin na hindi mo pa nilatag yan, next question, banggitin mo lang yan na phrase. I-automatic next question ko yan. Kaya meron tayong counter objection kasi hindi mo siya nabanggit ba. Ngayon, tinatanggap ko ito as a valid question, bro Gerald, ha? However, bro, depende yan sa'yo kung paano mo to sagutin. Ngayon, Brother Gerald, 20 seconds ba? 10 seconds? Or sabihin mo lang next question, bro? Bro, kasi wala akong nilatag na Greek grammar text. Kasi ang objection ko, pwede niyang itanong yan mamaya. Kaso kung gusto naman niya, magiging ano na siya sa nilatag ko. Ang gusto ko lang, bro, banggitin mo lang yung word na next question ba? Kasama yun sige. Kasama yun sa hindi ko pa nilatag yan tapos next question. Kasi kaya ako pinapasok yung objection dito kasi hindi mo siya nababanggit pa. At yung tanong na yan, tinatanggap ko yan as a valid anong sa Greek word ng sinira? Yun ba yung tanong niya? Yes, bro. Sige, sagutin ko na tapos next question. Ang sagot ko dyan, ang term na sinira sa Greek word ay katastrophiki apo. Meaning, sinira at winasak ang kahulugan. Next question. Okay, next question. Ayon sa John 9:16, sino ang nagsabi dyan na hindi nangilin si Kristo? Paseyo ba o si Kristo? Bro, malinaw na bro. Nakamute ako.
Ang nakasaksi dyan mga Pariseo na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Katunayan na hindi talaga nangiling ng Sabat si Kristo sa 1:5:18. Winak ni Kristo, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, kaya sabi ng mga Hudyo at Pariseo yung mga nakasaksi nun, hindi ang Seventh-day Adventist. Next question. Okay, dahil sabi mo Pariseo nagsabi. Ang sabi ng Pariseo dito, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Ang tanong, ang hindi ba nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos? Yes or no? Ano, paulit bro? Muna, pagpaulit. Okay. Sabi mo Pariseo ang nagsabi. Ito ang tanong, no? Ang sabi dito, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangilin sa Sabat. Ang tanong, kapag ba hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos? Yes or no? Yes or no? Pag hindi nangiling ng Sabat ay hindi sa Diyos? Yes. Ano ba yung tanong mo? Yes, bro. Pag hindi nangiling ay hindi sa Diyos. O, pwede sumagot na? Yes, bro. Proceed, bro. Time resume. Okay. Yung tanong mo kasi, brother, yung sa categorical, mali kasing categorical mo dun no? Wala dun sa dalawa. Pero kung sasagutin kita, naturuan ng mga Pariseo sa Objection, moderator. Time stop. Objection. Negative, ano yan? Ang tanong ko po ay nasa talata at kailangan niyang sagutin ng kategorikal. Ang tanong ko, sinabi dito, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Ang tanong, ang hindi ba nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos? Yes or no? Okay, ang objection dito sa yes or no pagpipilian. Brother Gerald, pipili ka ba bro or magka-counter object ka muna? Sagutin ko na bro kasi dalawa kasi ang... Okay bro. No bro, no. Okay, no. Pagsasagot ka bro, dapat pili talaga ha. No. Proceed ka sa 20 seconds bro. Alam mo bakit kapatid din? Ang mga Pariseo mababasa, naturuan sila ng aklat sa lumang tipan na sa Israel ay nagdiriwang ng araw ng Sabat. Kaya nagbigay ang conclusion ng mga Pariseo na hindi sa Diyos nagmula ang taong ito sapagkat ang sa Israel ay nangingiling ng Sabat. Si Kristo kasi winasak niyang araw ng Sabat Kaya nagbigay sila ng conclusion doon. So dahil sinabi mong no, na ang hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos, ibig bang sabihin ang nangingilin ng Sabat ay sa Diyos? Yes or no? No. Bakit? Bakit, brother? Sapagkat mababasa nga sa Colossus 2:16, huwag kayong magpapasakop sa araw ng Objection, kapistahan. moderator. Stop. Anong objection ng ating... Ang tinatanong ko ay ayon sa John 9:16, hindi sa ibang talata. Okay, Hindi. wait lang. Nag-object ka bro no sa kanyang pagpapaliwanag. Brother Gerald, meron ka bang counter objection bro? Bro. Sinagot ko yung categorical question niya, no. Kung ang yung bang nangingiling ng Sabat ay sa Diyos, yes or no, sabi ko no. Bakit? Ang sagot ko dyan yung Colossus 2:16 na turo ng mga apostol, mga Krisyano to, na huwag magpapasakop sa tuntunin ng araw ng Sabat. Wait lang bro, wag mo munang ituloy. So, kasi bibigyan kita ng 20 seconds dito bro ulit. Tinatanggap ko yung no mo, pero doon sa pagpapaliwanag mo, kung tutol yung kabilang panig, pwede mong irabat mamaya yan. Either that is correct or not para sa iyo. Pero tuloy pa din si Brother Gerald muna dito. 20 segundo sa yung no bro. Proceed ka muna bro Gerald. Okay na. Kaya ako nag-no. Sabi niya kasi ang nangingiling ng Sabat ay sa Diyos. Si Sir no, sabi ko no. Bakit? Ang Krisyano kasi mababasa, mga tagasunod mismo na si Kristo nagturo sa Colossus 2:16, huwag kayong magpapasakop sa anumang alituntunin ng kapistahan ng araw o pamamahinga ng Sabat. Utos ng panahon ng Krisyano yun. Kasi ang Sabat sa Israel lamang yan inutos, hindi yan sa panahon ng Krisyano. Next question. Okay, ulitin ko ang tanong. Sabi mo kanina, ang hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos. Ang tanong, ang hindi ba nangingilin ay hindi sa Diyos o sa demonyo? Hindi sa Diyos, sa demonyo. Yung tanong mo kasi mali, brother
Okay, ulitin ko. Sabi mo kanina, ang hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos. So kung hindi sa Diyos ang nangingilin ng Sabat, sa demonyo ba? Yes or no? Yung hindi nangingiling Sabat ay hindi sa Diyos at sa demonyo? Hindi bro. Mali yung tanong mo, bakit? Wait lang bro, wait. Next question. Stop lang ng time. Stop. Time stop mo na. May pinabot kasi yung ano eh, kalit lang. Pero next question na bro ha. Sige. Okay, 1 minute and 9 seconds. Ready ka na, Brother Gerald? Proceed lang. Yes bro. Proceed lang, Brother Jason. Okay, ulitin ko ang tanong. Sabi mo kanina, ang hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos. Ito ang tanong ko. Ang hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos. So, ibig sabihin sa demonyo ba? Yes or no? Sinabi ng mama No, bakit? Unang-una brother, yung Sabat, pinawalang bisa na nga yan. Sa Galatia 4:9, bababasa. Ang sa demonyo, yung sumusunod sa araw ng Sabat. Kapag pinakasan naman ng Diyos ang araw ng Sabat, susundin nyo pa, may Sabat pang mga Kristyano. Yun ang sa demonyo. Next yung question. Seventh-day Adventist. Next question. So, sa madaling salita, hindi sa demonyo ang nangingilin ng Sabat. So, ang tanong, ang nangingilin ba ng Sabat ay sa Diyos? Yes or no? Yes or no? Paulit bro, paulit. Time stop. Ulit mo na. Okay, ulitin ko. Sabi mo kanina, ang hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa demonyo. Sa madaling salita, ang nangingilin ng Sabat ay sa Diyos? Yes or no? Yes or no? No. Bro. Bro Gerald, nawawala yung boses mo, bro. Medyo naglalag ka, bro. Mic test ko muna, bro Gerald. Bro. Bro Gerald, bro. Okay. Medyo nawala si Brother Gerald. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Araza Garwasi, Jesse, kay Moises Tunyakaw, nandyan din si Amos Kapir, Caper. Shoutout din kay Leluch Labena, kay Renyang Smay, shoutout sa kanya. Mamaya babasa tayo ng mga ilang comment. Aladin Gregorio mga kapatid, shoutout sa iyo. Kay Rodolfo Bitoy Cruz Singa, shoutout sa kanya. Amy Alfonso, syempre, mahal na mahal ko yan. Shoutout din kay Jason Gulong at saka si Brother Lo Jerome. Ayan, so pagaling ka bro. Kasama na din dyan si Fernando Camacho. Medyo merong nararamdaman. So pagaling kayo mga bro. Shoutout sa inyo. At dito din sa kay Remy Diretso, kay John Ray Punay, shoutout sa inyo dyan. At hintayin natin mga kapatid si Brother Gerald. By the way mga kapatid, maghihintay lang ako ng 5 minutes. Hello. Sorry. Nagtutupot kasi kanina eh. Kala ko bus na yung load eh. Tinignan ko, binalas ko muna. Sige bro. So ito, malinaw na bro. At ipaulit ko na lang yung tanong muna kung naalala pa ni Jason. Bro, pakiulit yung tanong tapos pasagot natin. Bro Jason. Ulitin mo muna bro. Sige. So, ulitin ko yung tanong. Ang tanong ko kanina, ang hindi nangingilin ng Sabat, kung hindi sa Diyos, sa demonyo ba? Yes or no? Yes or no? Bro, wala sa categorical yung isasagot ko. Kasi Objection, moderator. Okay. Kailangan Objection, sumagot ng categorical. Okay, ganito. Sa categorical kasi, kailangan talagang sumagot nun. Pero 20 seconds yan. Pero meron tayong 10 seconds na kung wala kang mapili, Brother Gerald ba?
Gamitin mo yan. At pwede din sabihin mo lang next question. Brother Gerald, gagamitin mo ba? Objection ako, bro. Okay, bro. Anong objection mo, bro? Wala sa categorical, kaya di ko sinagot kasi wala sa categorical question yung Ito- yung ano niya, yung tamang sagot. Kasi Ito na nga, bro. Bibigyan kita ng option, bro. Sa 10 seconds, pag hindi mo sasagutin kasi, hindi sa 20 seconds. Doon sa 10 seconds, pwede mong sabihin yung dahilan mo doon. At, or sabihin mo lang next question. So, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo? yes bro, yes. Okay, proceed ka, bro. 10 seconds, bro. Kasi ang sagot ko siya dyan, yung Hebreo 8:13 na ang lumang tipan ay wala nang bisa sa pagkatibagong tipan. Time. Yung sa Sabat yun. Time na, bro. Okay, 7 minutes time na din, brother Jason. Meron na lang natitirang 1 seconds dito. So, shoutout mga kapatid. At dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jason. Bro, malinaw ba signal ko, bro? Malinaw na ba? Yes, bro. Malinaw, bro. At medyo ano siya, bro. Okay naman yung ano. Medyo ano lang ba. Yung debate natin, medyo merong mga unnecessary like sa signal. So, ganun. Pero okay ngayon, bro, ha? Okay ngayon. So, thank you, brother Gerald. At shoutout muna sa ating mga nasa live, mga kapatid, bago natin puntahan ang ating negative. So, shoutout kay John Ray Punay. Sabi niya, ano ba talaga, bro Gerald? Hindi ba talaga sa Diyos o sa demonyo? Shoutout din kay Will Cruz. Kontrahan na ang sagot ng affirmative. Ha, ha, ha. Shoutout din kay Noel Perfecto. Hindi batayan ang sabat para sabihin sa Diyos ka o sa demonyo ka. Ang batayan ay ang puso mo. Shoutout din kay Freddy Incognito. Pagkalatag kanina, okay naman net niya. Pero pagdating sa cross-exam, labo-labo na. Tactics ba yan? Shoutout din kay Araza Gorda Jesse. So sa Diyos ang nangingilin. Shoutout din kay Moises Tunyakaw. Hahaha, nalilito na ang INC. Shoutout din kay Amos Copper. Ang Juan 9:16 ay nagpapatunay na hindi nangilin sa Sabat si Jesucristo. Sa talatang ito, nagsasabi ang mga Pariseo na ang paggagamot ni Jesucristo sa bulag na lalaki sa Sabat ay labag sa batas ng Diyos. Shoutout din dito kay Leluch Lavena, kaso binago ang mga mandarayang iskriba ang kautusan. At shoutout din kay Ren Yang May, naglaban mga pango. Shoutout din kay Aladin Gregorio, watching siya. Shoutout sa lahat ng Baptist dyan. Brother Aladin Gregorio, shoutout sa iyo lagi, bro. Rodolfo Bitoy Cruzenga, kapag winakasan, paano magkaroon ng pagbabatayan? Amendment ang ginawa ni Kristo. Hehehe. Shoutout din kay Jason Gulong, kaya nga iyan ang dahilan kung bakit inakusahan si Kristo na nilabag niya yung kautusan dahil nilalabag ni Kristo at ng mga apostol yung araw ng Sabat, literal na Sabat. Yung sinasabi diyan na wala na yung literal na Sabat, kundi nandun pa rin ang Sabat, ngunit spiritual na Sabat iyon. Shoutout kay Brother Jason Gulong. Shoutout sa bro. Amy Alfonso, di ba tuloy kina Jason? Okay, ito yung kanina. At shoutout din. Dito din sa ating mga kapatid dyan sa ayon sa nasusulat ministry. Shoutout kay Reme Derecho, Gerald Corognahan, durug na durug ka na, Mr. Objection. Shoutout kay Rain, kay Makalinsang Arnold, balik sa kanya yung dahil hindi nangilin. At okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating negative first stand. Brother Jason ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. So yon, magandang gabi sa lahat ng manonood, no? Ngayon ang aking time ay ang pagtitibag ng kanyang maling itinindig. No, klarong-klaro mga kapatid, nung siya ay tinanong ko na yung hindi nangingilin ng Sabat ay hindi ba sa Diyos? Sabi niya, yes. So, no, yung tinanong ko siya ulit kanina. So, ibig sabihin ba, yung hindi nangingilin ng Sabat ay hindi sa Diyos? So, yung nagsasabat ay sa Diyos ba? So, nag-no din siya. So, ang gulo mga kapatid ng kanyang mga sagot. Klarong-klaro naman, no? Klarong-klaro mga kapatid na ang dami niya, so sa totoo lang mga kapatid, no? Ang ganda ng mga nailatag niyang mga talata kanina. Ngunit malayo sa tupiko, no? Kasi yung tupiko mga kapatid
ay patutunayan niyang hindi ng Sabat ni Kristo. Ngunit ang mga ginamit niyang talata ay out of topic. No? Kaya huling-huli siya kanina mga kapatid doon sa mga katanungan na kung hindi sa Diyos ang nangingili ng Sabat, isa demonyo ba? Sabi niya, no din. So, ibig sabihin sa Diyos talaga ang nangingili ng Sabat. No? Klaro kanina mga kapatid na yung mga sagot niya sa mga tanong ko ay parang palaka, patalon-talon. Patalon-talon. No? Ang dami niyang nilatag. Kaya nga nung sinabi ko sa kanya kanina, kung ano sa Greek, kasi ginamit niya yung sinira o winasak ayon sa 5:8 kanina mga kapatid. Sinira o winasak daw yung nakasulat doon. ang layo mga kapatid, no? Kasi sa John 9:16, yung topiko diyan na si Kristo hindi nangili ng Sabat, ba't napunta siya sa sinira o winasak? Tapos nung tinanong ko siya sa Greek, ay ang tagal bago sumagot. O hindi niya lang talaga alam. No? Hindi niya lang siguro talaga alam. Kaya ang gulo mga kapatid, na kanina, inamin niya na ang nangingili ng Sabat, ang hindi nangingili ng Sabat ay hindi sa Diyos. So ibig sabihin, ang nangingili ay sa Diyos talaga. Nung tinanong ko siya, bigla na namang tumalon. No? Biglang tumalon. Kaya klaro-klaro mga kapatid na ang nangingili ng Sabat ay sa Diyos talaga. Kaya yung itinindig niya sa John 9. Objection now, bro. Ano objection natin? Ano ba yan? Rebuttal na ba yan o presentation niya? Dapat mag-presentation muna siya. Maya na siya mag-iba kasi para may tanong din ako sa kanya. Okay, so nag-object ka dito sa ating presentation. Meron bang... Yes bro, naintindihan ko. Meron bang counter objection yung ating negative bago ako hahatol? So, oras ko ng pagtitibag ngayon. So, presentation na rin ito. Kaya, antayin niya bago ako matapos, bago siya magtanong. Wala siyang magawa kung ano ang ipipresent ko dito. Hindi, rebuttal ito niyang ginagawa mo. Bro, wag kang makipag-usap. So, ganito, magde-decide muna ako as a moderator, ha? During first presentation, usually sa negative kasi, tinitingnan niya, Brother Gerald ba, yung present mo. At hindi naman ito parang yung double affirmative, bro. Kaya, pwede talaga niyang gawin yung ganyan na tirada ba, parang 'di ba, parang rebat agad yung sinasabi ko. Pinapahintulutan ko yan, bro, ha. Ngayon, meron kang karapatan lagi, bro. Paano ko magtanong, bro, sa kanya kung wala pa siyang nailatag na presentation? Ganito, bro. Yan talaga yung pag-negative niya, bro. Hindi ko pakikialaman talaga yan. At ganito na lang, I advise kabilang panig na yung pag makuha din yung gusto ng ating affirmative, but that is only a suggestion. At okay na okay pa man naman yung ating negative, Brother Gerald. So maghintay ka na lang, bro. Pwede ka mag-object mamaya. Proceed ka lang. 7 minutes and 23 seconds, Brother Gerald. Pasok, bro. So, ayun mga kapatid. Proceed, bro. Yes. Okay. So, ayun mga kapatid, na ayun sa ating kalaban. Yung time ko ngayon ay ang pagtitibag o pagtutol sa mga ginamit niya. So, bahala na siya magtanong kung ano ang ginagamit mo ngayon kasi oras ko ito eh. No, oras ko ito. So, ngayon mga kapatid, pansin nyo kanina sobrang layo ng kanyang mga tanong ay kanyang mga sagot doon sa mga tanong ko, no? So, ang ginawa kasi ng mga Pariseo mga kapatid ay nagparatang kay Kristo. No? Nagparatang kay Kristo itong mga Pariseo. So nung tinanong ko siya kanina na si Kristo ba ang nagsabi na hindi siya nangilin o Pariseo? Sinabi niya Pariseo. Nako, alam na mga kapatid kung kanino ito kumakampi. Kasi diyan sa talata na ginamit, John 9:16, ay wala namang sinabing si Kristo ay hindi nangilin. Hindi sinabi ni Kristo, no? Hindi mismo sinabi ni Kristo na hindi siya nangilin. Yan ang sabi lang ng mga Pariseo. So sa madaling salita, itong ating
kaibigan na Iglesia ni Cristo ay nakikisama din siya sa mga sinasabi ng mga Pariseo. No? Kaya nga sa tanong ko sa kanya kanina na Pariseo ba ang nagsabi? Sabi niya, yes. No? So ibig sabihin, hindi mismo sinabi ni Kristo na hindi siya nangilin ng araw ng Sabat. Sa madaling salita, ay nagpaparatang kay Kristo itong mga Pariseo. So, kaya klarong-klaro mga kapatid na ang ating Panginoong Kristo ay hindi talaga lumabag o sinabi niya kanina, hindi sinira o hindi winakasan ni Kristo ang araw ng Sabat, bagkus si Kristo ay pumasok din sa sinaguga sa araw ng Sabat. No? Pumasok din sa sinaguga sa araw ng Sabat ang ating Panginoong Kristo, no? At paano siya nagiging labagiro o paano niya sinira o winakasan ang araw ng Sabat kung siya mismo ang Panginoon ng Sabat? So ibig sabihin, kung magiging Panginoon ka, hindi mo kailangang sirain ang Sabat kasi ikaw ang Panginoon ng Sabat eh. No, kaya yung itinitindig ng ating affirmative, giba na giba mga kapatid, no? Hindi niya naitayo yung kanyang stand kasi yung mga sagot niya kanina mga kapatid, narinig niyo naman parang palaka, patalon-talon. Kaya ang nangingilin talaga ng araw ng Sabat mga kapatid ay sa Diyos, no? Kasi nagiging tanda ito eh, no? At saka ginamit niya kanina yung anthropos, na ibig sabihin, ang anthropos ay lahat ng tao. So ibig sabihin, yung ginamit niyang anthropos doon sa Marcos 2:27 ay lahat ng tao. Sa madaling salita, ang mga Kristiyano at mga Hudyo ay humankind. Kaya lahat ng nangingilin ng Sabat ay sa Diyos talaga mga kapatid. No? Sa Diyos talaga. Kaya panatilihin natin mga kapatid, no? Na tibagin ang maling aral ng Iglesia ni Cristo na pinaparatangan nila na hindi nangilin ng araw ng Sabat, no? Hindi sinabi ni Cristo na hindi ako mangilin. Hindi sinabi ni Cristo na sisirain ko o wawakasan ko ang araw ng Sabat. Lahat ng yan ay paratang lang mga kapatid. Kaya wag nating paratangan ng ating Panginoong Kristo dahil siya ang Panginoon ng Sabat at kanyang kaugalian ay pumasok sa sinaguga sa araw ng Sabat. So hindi ko na pahabain. Sayang din ang oras ng pag-aantay ng ating affirmative. Baka init na yan na magtanong. So Mr. Moderator, puputulin ko ng aking oras. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative mga kapatid. Brother Jason ng Seventh-day Adventist. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ni Brother Gerald ng Bible Defender. Your time start now. Maganda to no? Tanong. Sang-ayon ka ba sa unang Juan 9:16? Sang-ayon ka ba na nakalagay doon verbatim letra por letra hindi nangiling ng Sabat si Kristo? Sang-ayon ka Stop. Counter. Oh, wait lang. Objection natin, Brother Jason, ano mo na yan? Hindi ko nilatag yung unang Juan 9:16, mali yung tanong niya. Counter bro, counter. Okay, counter objection. Napakaliwanag. Yan talaga literal na. Bakit? Ang topic namin pinagtibay yung 1:9:16 na patutunayan ko na si Kristo hindi nangiling ng Sabat. Yung unang stand niya, kaya nag-counter ay nag-objection ako kanina kasi hindi presentation ginawa niya, kundi nag-rebuttal stand kagad siya. Nilatag niya yun bro. Okay, so dito. Okay. So dito mga kapatid, magde-decide muna ako again mga kapatid, ang gusto ko lang madinig sa kabilang panig. Sabihin lang niya yung word na next question para maging automatic next question ko. Pinadaan ko to sa objection kasi nag-object lang siya na hindi niya nilatag yan. Ngayon dito tayo sa kabilang panig din na nilatag daw niya yan. Ayan. So sa moderator mga kapatid, hindi ako judge sa inyo kung sinong nagsisinungaling or nagsasabi ng totoo, nilatag ba o hindi nilatag. Pero
dito mga kapatid, tinatanggap ko yan as a valid question mga kapatid. However, dito tayo sa sumasagot. Gagamitin mo ba yung 10 seconds mo bro na pagsagot na indirect doon sa question, or 20 seconds na pagsagot, or sabihin mo lang next question kung ano ang dahilan? Sasagutin ko. Okay, so gusto mo bang ipaulit ko yung tanong or okay na? Okay, paulit. Okay, ulit mo na. Naka-time stop to, Brother Gerald. Proceed ka, bro. Okay, now tanong. Sangayon ka ba sa unang Juan 9:16? Sangayon ka ba na hindi nangiling ng Sabat si Kristo ayon sa talata? Sangayon ka ba dito o hindi? Sangayon na hindi. Yes, sangayon ako sa talata, ngunit hindi sa iyo tumawa. Next question. Next question. Okay, salamat ng napakarami. Tanong. Yung bang sinabi ng mga Pariseo na hindi nangiling ng Sabat si Kristo, totoo ba yun o mali? No, next question. Next question. Okay, no. Kung mali pala or no sinabi ni mga Pariseo hindi nangiling ng Sabat si Kristo, tanong, meron bang mababasa na si Kristo nagsabat? Meron o wala? Yes, meron. Next question. Next question. Okay. Kung meron, saan talata mababasa? Objection, moderator. Time stop muna. Objection, counter. Time stop muna. Ito yung objection, syempre. Brother Jason, ano objection? No, nagsasagot ako, wag niya akong sabihin saang mababasa. Okay. Counter po. Counter objection, Brother Gerald? Ay, napakababaw naman ng rason niya. Nag-categorical siya. Sinagot natin. Saan talatang mababasa? Kung meron palang talatang mababasa na nagsabat si Kristo. Okay. Tinanong natin, saan talatang mababasa? Okay. Ay, nag-objection siya. Okay, so sagutin mo kung di kaya o hindi. Okay, kuha ko na bro. So ganito ang ating decision dyan. Doon sa tanong na saan mababasa, yung tinutukoy ni Brother Gerald, tinatanggap ko yan, Brother Jason, as a valid question ha. However, ikaw naman yung sasagot dito bro. Pwede mong sagutin ng 20 seconds, 10 seconds indirect na pagsagot, kahit anong dahilan yan, or sabihin mo lang next question. So Brother Jason, anong gagawin natin? Okay, sabi ko yes, meron mababasa. Pero mamaya ilalapag ko yan, antayin mo. Ang tanong kasi bro, saan mababasa bro ba? Nagsabat si Kristo. Mamaya antayin mo kung saan mababasa. Basta sabi ko yes. Okay. Sige, pagbigyan natin yan. Okay, kasi ganito. Assignment muna, assignment. Ganito. Hindi tayo maano. Since pinagbibigyan mo naman na next question to, hindi ko na i-ano to ha. Next question to, Brother Gerald. Proceed ka. 6 minutes. Okay, tanong. Ang sabi mo kanina, yung bang hindi nangiling ng Sabat ay sa Diyos? Ito naman tanong ko. Yung bang hindi nangiling ng Sabat ay sa demonyo o hindi? Yes, next question. Next question. Okay, ang tanong ko yung bang hindi nangiling ng Sabat ay sa demonyo? Ang sagot mo, yes. Ito tanong. Kung yes, kung yes, sa unang Juan 9:16, yung bang sinabi ng mga Pariseo na hindi mula sa Diyos? Objection, moderator. Time stop. Objection. Objection na naman. Brother Jason, anong objection mo, bro? Wait lang, bro. Ulit yung tinatanong ang unang Juan 9:3, ngunit hindi ko yan nailatag. Okay. Objection. Wait lang, Brother Gerald. Bro, sa katagang hindi mo pa nilatag yan, next question mo ba to? Next question. Okay, automatic next question yan ayon sa ating rules. Proceed ka, Brother Gerald. Sige. Tanong, yung bang sinabi mo sa kanina sa 1:16 na ang sabi mo na maratang lang ang mga Pariseo na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Totoo ba yun o mali? Totoo. Next question. Next question. Okay. Kung totoo yung kung nilatag mo kanina, ba't sasabihin mo ngayon hindi mo nilatag ang 1:16? Clarification lang, Mr. Moderator. Time stop. Okay, clarification. Proceed. Okay lang. Clarification. Wait lang, Gerald. Sa akin to. Brother Jason, anong clarification natin? Tapos tingnan natin kung makaklarify. Kasi Mr. Moderator, paulit-ulit niyang sinasabi ang unang Juan 9:6. Ang ginamit namin ay 9:6 ng Juan, hindi unang Juan. Okay. 1:16. Okay, so doon sa talata nagkaano no?
Brother Gerald, i-replace mo ba yung tanong mo or doon ka pa din? Sige, rephrase natin para malinaw. Okay, yan. replace. Proceed. Time resume. 4 minutes. 59 seconds. Okay, sige, tata. Tanong. Ay, ano nga yung tanong kanina, bro? Rasha? Dami kasi ito eh. Ano mo na lang, bro. Baguhin mo, bro. Basta yung Juan yun. Ay, nebe, okay. Tanong. Sabi mo kanina, yung bang hindi nangiling ng sabat ay sa demonyo? Sagot mo, yes. Tanong. Yung bang unang Juan 9:16, yung sinabi ng mga Pariseo na hindi mula sa Diyos ang taong ito, si Kristo yon, na hindi nangiling ng araw ng sabat. Ibig bang sabihin si Kristo hindi sa Diyos sapagkat hindi siya nangiling ng sabat kundi sa demonyo? Yes or no? No. Si Kristo ay galing sa Diyos dahil siya ay nangiling ng sabat. Next question. Okay ha. Linawin natin ha. Ang sabi ko kanina, yung bang hindi nangiling ng sabat ay sa demonyo. Yung hindi nangiling ay sa demonyo. Sagot mo, yes, sa demonyo. Tanong, si Kristo hindi nagsabat. Sabi ng mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong ito kasi hindi nangiling ng sabat. Ibig bang sabihin si Kristo demonyo? O hindi No, lang? sabi lang ng Pariseo yun, hindi sabi ni Kristo. Next question. Okay, sige, tanong. Yung bang sinabi ng mga Pariseyong nakasaksi doon sa 1:16 na hindi nangiling ng sabat si Kristo, totoo ba yun o mali? Mali. Kasi sabi ng Pariseo, hindi ni Kristo. Next question. Sabi mo, mali. Tanong, mayroon bang talatang mababasa doon sa 1:16? Nagkamali ang mga parehas sa sinabi nila? Meron o wala? Wala. Next question. Yung wala. Oh. Tanong. Sa 1:5:18 tayo mababasa. Sabi mo kanina, si Kristo, Panginoon ng Sabat. Objection, moderator. Time stop. Objection. Pasok. Sa Juan 5:18, hindi ko sinabi na si Kristo ay Panginoon ng Sabat. Okay. Objection, bro. Counter. Okay, ang objection dito yung premise ng tanong, no? Brother Gerald, anong... Counter ko. Lilinawin ko lang din linawin ko lang. Sa stand niya kanina, yung nag-object ako kanina kung presentation ba o rebuttal stand ginawa niya. Ang sagot niya, wag ko doon siya pakialaman sapagkat oras niya yan. Ngayon, nailatag niya yung Panginoon ng Sabat sapagkat si Kristo ay pumasok sa araw ng Sabat sa sinagoga. Kaya nga tanong ko, ay ayon din dun sa paksa na inilalatag ko sapagkat affirmative side ako. So, nagigets ko mga kapatid ha. Ito, dito sa objection natin, na hindi mo sinabi yon. Sa moderator mga kapatid, either nagsasabi ng totoo si Brother Gerald dito or nagsisinungaling, tinatanggap ko yan as a valid question. Ngayon, pwede mo sagutin ng 10 segundo kasi merong kung anong dahilan bakit mo hindi sinasagot ng direkta or sabihin mo lang next question at anong dahilan. Ganyan lang. Okay. So, Brother Gerald, dito tayo sa kay Brother Jason, bro. Anong gagawin mo, bro, sa tanong na yan? So, sasagutin ko yun. Ano bro, sa 20 seconds, sa 10 seconds? 10 seconds. 10 seconds, proceed bro. So, ang Juan 5:18, sinabi ko lang na yung sinabi niyang sinira at winasak, hindi doon sa Panginoon si Jesus ng araw ng Sabat. Next question, 10 seconds. Okay, sige. Pamaya na yung rebuttal yan. Tanong, sa ngayon ka ba sa 1:5:18 ayon sa talata? Winasak o sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo. Sa ngayon ka ba doon o hindi? Sa talata? Sangayon ako sa talata pero hindi sa iyong paniniwala. Next question. Next question. Okay. Ang sabi mo sa akin, hindi ka sangayon sa akin paniniwala. Sapagkat, tanong, ang paniniwala ko, hindi nangiling ng Sabat si Kristo sa 1:9:16. Sangayon ka ba sa 1:9:16, hindi nangiling ng Sabat si Kristo ayon sa talata o hindi? Paulit. Time stop. Okay. Ulit. Okay, ang sabi mo sa akin, hindi ka sangayon sa paniniwala ko. Pero ang tinatanong ko sa iyo ay sa Biblia. Tanong, sa 1:9:16 ba, sangayon ka ba ng paniniwala ko na hindi nangiling ng Sabat si Kristo ayon sa 1:9:16, ayon sa talata? Sangayon ka ba dito o hindi? Sang-ayon o hindi? Yes, sa talata sangayon ako pero hindi sa iyong paniniwala. Next question. Next Okay, question. maraming salamat. Tanong. Ginaganaan ako magtanong. Ito tanong. Dito sa Colossus 2:16. Ito. Objection, moderator. Hindi Time ako stop. naglakad kanina yan. Okay, Objection? ang objection, hindi mo nilatag to.
Counter objection mo na, brother. Brother Gerald, to objection ko no? Para maintindihan mo. Kaya nga tinanong ko kanina kung presentation ba yung nilalatag niya o rebuttal. Ang sinasagot niya, rebuttal stand. Kaya nga sabi niya sa akin, kahit anong itanong mo sa akin na ayon sa nilatag mo, sinilatag ko, ay pwede ako magtanong. Kaya nga sabi ko, wala. Paano ko magtanong din kung wala sa presentation? Kaya nagtanong ako na. Okay, bro. So, ibabalik ko kay brother Jason to. Bro, ipapa-next question mo ba to dahil hindi mo nilatag, bro? Next question. Okay, next question. Okay, sige. Tanong. Sa ngayon ka ba? Sabi mo kanina na maratang ang mga Pariseo na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Tanong, yung bang nakita ng mga Pariseo kay Kristo na hindi nangiling ng Sabat sa 1:9:16, totoo ba yun o tama? Totoo ba yung mali? Mali. Next question. Okay. Ang sabi mo, mali. Yung nakita ng... Linawin ko lang to, pero tanong to. Sabi mo, mali. Kasi ang tanong ko na maratang... Sabi mo na maratang ang Pariseo na hindi nangiling ng Sabat. Tanong ko, yung bang nakita mong Pariseo kay Kristo na hindi nangiling ng Sabat, hindi nangiling ng Sabat si Kristo? Ang sagot mo, mali. Tanong, yung bang 1:9:16 na hindi nangiling ng Sabat si Kristo, mali ba yun o tama? Mali. Next question. Next question. Okay, sabi mo mali. Tanong, sa 1:9:16, sangayon ka ba sa talata na hindi nangiling ng Sabat si Kristo? Ayon sa talata, sangayon ka ba dito o hindi? Yes, sang-ayon ako sa talata, ngunit hindi sa iyong unawa. Next question. Next question. Okay, ganda to. Tanong. Sa 1:5:18, bababasa. Sangayon ka ba na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo? Sangayon ka ba dito o hindi lang? Paulit. Time stop. Okay. Tanong ko. Sangayon ka ba sa 1:5:18? Sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Sangayon ka ba dito, sabi ng mga Hudyo? O hindi lang? No, next question. Okay, no. Kung hindi ka sangayon, ibig bang sabihin yung sinira ni Kristo ang araw ng Sabat? Mali ba to? O hindi? Objection, moderator. Time stop mo. Objection. Anong objection natin? Ang aming topic ay patutunayan niya na hindi nangiling ng Sabat, hindi about sa sinira. Objection. Okay, counter objection. Proceed, bro. Okay, napakaliwanag naman kung uunawain ninyo. Ang tanong ko, maliwanag eh. Sangayon ka ba sa 1:5:18? Sangayon ka ba na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat? Ang sagot niya, no o hindi daw sangayon. No o hindi, di sa sangayon. Tanong, sabi ko, sa counter ko, kung hindi ka sangayon, sa 1:5:18, ibig bang sabihin kung talatang ko sinira ni Kristo ang araw ng Sabat ay hindi totoo? Okay, so ganito. Magde-decide muna ako. Ang objection ng ating kapatid ay tila ba ang tanong mo ay out of topic kasi ang topic patungkol sa pangilin, hindi doon sa pagsira ng Sabat. However, ganito yung decision ko mga kapatid kasi actually nababanggit talaga ito, yung pagsira at kung patungkol doon sa kumbaga nangilin si Jesus ba? Ano siya, nagagamit yung dalawa ba? Ngayon dito mga kapatid, again, I suggest na gumamit ka bro ng 10 seconds kung hindi mo siya dahil doon sa dahilan mo, medyo lumalayo tayo sa pinag-uusapan or sabihin mo lang na next question, brother Jason. Pero inisip ko yan bro as a valid question ha. So brother Jason, ay gagamitin mo ba yung 10 seconds na lang? Next question. Proceed bro. Okay, sige, next question. Time. Ay, sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. First stage din ng ating debate. So punta tayo sa second stage. Yun yung ating rebuttal at second cross. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Lawrence Dumiling. Sabi niya, nangilin po si Lord Jesus Christ sa araw na yan. Hindi po niya sinira ang araw ng Sabat. Bagkos, ang sagot niya sa mga
pariseo ang magiging sagot niyan. Shoutout din kay John Ray Monterde Punay, hindi si Kristo ang nagsabi, pariseo. Shoutout din kay Jason Gulong, nagkamali ang unawa ng mga pariseo ukol sa Juan 9:16. Shoutout din dito kay Loida Inaguas, INC yan. Shoutout din kay Joel Manalad, kay nanggaling o hindi nangilin, hindi kailangan man lalabas sa SDA din si Kristo. Mga SDA yan naman talaga pinaglalaban nyo, 'di ba? Dahil bulag kayo sa reliyon, malamang ganyan talaga ipipilit ninyo. Shoutout din dito kay Zed Watashi. Ayan, mga kapatid, mag-comment lang tayo ayon sa isihan na natin yung ating comment, mga kapatid. Huwag masyadong harsh kasi hindi din yan nakikita. Ako lang yung nakakakita yan. So, relax tayo sa comment natin. John Reyes, shoutout sa iyo, bro. Sabi niya, ibig sabihin, hindi din galing sa Diyos si Kristo. Shoutout din kay Jose Bayre, yan, ng SDA. Mga mali kasi yan. Yang alam nyo, tulad nyo si O Capares, mga pariseo, kalaban ni Kristo. Shoutout din kay Adventista Speak. Ano ba yan? Parang hindi marunong makipag-debate ang affirmative, shoutout din dito kay June Reyes. Ibig sabihin hindi din. Ayan, nawala. Remy Derecho, mamaya Gerald sa lastan ng SDA, durug ka talaga. Ayan, mga kapatid, dito din tayo sa ating live sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Shoutout sa inyo dyan. Sabi ni Camacho Fernando Baisa, laglag si Gerald, nahirapan magtanong. Shoutout din kay Makalisang Arnold, Juan 5:14, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya sinabi na rito, ikaw ay gumaling na. Medyo mahaba to. Shoutout sa iyo, bro. Ward Joe Nipo, ayon sa paratang ng mga Hudyo, si Kristo di nasa Diyos dahil di siya nagsasabat ayon sa Juan 9:16. Ang tanong, si Kristo ba nasa Diyos? Yes, nasa Diyos. Dahil ayon sa mga Hudyo, nasa Diyos siya kung nangilin siya ng Sabat. Mahabang comment niya. Shoutout sa iyo, bro. Kay Rain, yung Mark 2:27, tinutukoy niya about sa Panginoon ng Sabat. Hindi pa tungkol sa Juan 5:18. Nalilito na naman si Gerald. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. At dito tayo sa ating affirmative. Pero medyo nawala si Brother Gerald, mga kapatid. Antayin na lang, antayin natin, mga kapatid. Ayan. So, bro, hanap ako ng signal para malinaw. So, mga kapatid, hintayin natin si Brother Gerald, pero sa aking rules, 5 minutes lang ako maghihintay. So, magta-time ako dito. At habang hinihintay si Brother Gerald, shoutout sa lahat. By the way, meron tayong debate na nagaganap ngayon. Ang topic ay patutunayan ko. Sa Juan 9:16 ay hindi nangilin ng Sabat si Kristo. So this is about Jesus Christ na nangingilin ng Sabat. At sinasabi ng ating affirmative na hindi siya nangilin. Siyempre, ang negative, nangilin siya. So affirmative natin, si Gerald Cugnahan, ang nilagay niya sa kanya ay Bible Defender. At si negative naman, si Jason Dignos, ating bagong kaibigan dito ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Nandito tayo sa second stage ng debate. Rebuttal stage ito. So, shoutout sa inyong mga dyan, mga kapatid. So, please share yung ating live streaming kung gusto nyo yung mga ganitong content, syempre. At maganda sana pag ano talaga, no? Pag naka-open sila camera or advertisement lang, bro, Rasha. Presentation. Oo, yung ating programa ngayon sa Nasusulat Ministry, every Sunday, 8. Okay, bro. Okay, bro, then thank you, bro. So, shoutout kay Marcos Glenn Arshega Abalubao. And shoutout Pro Russia sa GF ko na maganda. Ayan. Pfizer Rose Cloud, tumakbo na yon. Hindi naman, nandito na. Brother Gerald, gusto ko lang madinig yung boses mo, bro.
Hello, magandang gabi. Handa na ba kayong makinig sa tunay na aral na dala-dala ko? Ayan, so nakabalik na. So mga kapatid, umpisahan na natin ang ating rebuttal at medyo mainit na. Brother Gerald, Bible Defender, rebuttal bro, 10 minutes, your time start now. Okay, napakaliwanag, Nagkawindang-windang na yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Yan talaga pag di marunong magsabi ng totoo. Kasi unang-una sa topic na pinagtibay namin na sa 1:16 na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Yun ang topic namin eh. Tinanong ko, negative side siya. Ibig sabihin, binanggit na kanina si Kristo, Panginoon ng Sabat, pumasok sa loob ng sinagoga. Ayun ang sabi niya, Panginoon ng Sabat si Kristo, kaya Panginoon eh. Tinanong natin, sa 1:16, sang-ayon ka ba na hindi nangiling ng Sabat si Kristo ayon sa talata? Unang niyang sagot, yes, sangayon ako pero hindi ako mali. Pero mali ako, hindi ako sangayon sa unawa mo. Tinanong ko, yung ba yung unawa ko, yung paniniwala ko na hindi nangiling ng Sabat si Kristo? Na hindi nangiling, tama ba to? Mali. Ang sagot niya una. Pangalawa, mali. Objection moderator. Suk mo na yung objection, bro. Nasa rules natin ay walang pamimersonal. So, objection, bro. Objection. Wait lang, bro, Gerald. Pakinggan ko muna. May counter objection ka talaga dito. Brother Jason, paki-ulit nga, bro. Objection. Objection ay pamimersonal nga yung attack niya. Okay, gusto ko lang i-confirm yung salitang ano yung ginamit niya tungkol sa pamimersonal para sa'yo, bro. Gusto ko lang i-confirm. Anong salita? Yung pamimersonal niya ay tinatama niya sa akin lahat ng ano niya. Gamitin niya yung 9:16. Bro, yung word lang yung gusto ko. Yung pamimersonal para maano. Yung sinabi niyang walang alam ng mga SDA. Okay, thank you, bro. Ang objection dito yung word na ganun, pamimersonal. Brother bro? Gerald, counter objection. Pasok. Correction ko lang, wala akong sinabi na walang alam ang SDA. Ang tanong ko lang doon, yung 1:16, sang-ayon ka ba na hindi nangiling Sabat si Kristo? Ang sagot niya, yes. Tinanong ko ulit, ayun yung clarification ko. Kasi nagbitaw siya ng sagot na hindi siya sang-ayon sa paniniwala ko. Kaya ang tanong ko, yung bang paniniwala ko, sang-ayon ka ba na hindi nangiling ng Sabat si Kristo? Tama ba ito mali? Sabi niya, mali. Kaya nga sabi niyan, bigla siya nag-counter na namamatang daw ako. Hindi ako ganun, kapatid. Sinabi mo yun. Okay. So, ganito. Ang mga salitang yun sa akin as a moderator, mga kapatid, ay okay pa sa akin, ha? So, sabi ko nga, napaka-open ko talaga sa word kahit sabihin na nagkamali, hindi alam, hindi nag-aral, nagsisinungaling, kahit pa direct doon sa kabilang panig or sa nagdi-debate, lalong-lalo na sa group like SDA, ay pinapahintulutan ko pa yan, Brother Jason. However, mga kapatid, kung na-open naman yung ating kabilang panig, ay request sa kabilang panig na medyo i-minimize yung konti, yung mga pagbanggit na ganon. Pero hanggang advice lang talaga ako. Dahil sa aking rules, open pa talaga ako dyan. So thank you. Meron ka laging karapatan, Brother Jason, na mag-object, bro. Brother Gerald, proceed ka muna sa presentation mo, bro. Okay, sige, tanongin na. Presentation ba to o tanong? Rebuttal mo, bro. Ay, okay, sige nga pala. 9 minutes and 3 seconds. Sa topic na pinagtibay namin, lilinawin lang namin, affirmative side ako. Patutunayan ko na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Ang negative siya, tinanong natin. Maliwanag maliwanag pa sikat ng araw Sangayon ka ba sa 1:16 hindi nangiling ng Sabat si Kristo ayon sa talata? Ang sagot niya, yes. Alam mo palang hindi nangiling ba't tututulan mo ko? Tapos ang sagot mo kanina, sangayon ako sa talata pero hindi ako sangayon sa unawa mo. Tinanong natin. Yung di sangayon sa paniniwala ko, yung bang paniniwala ko. Sangayon ka ba na hindi nangiling ng Sabat si Kristo ayon sa talata? Tama ba to mali? Ang sagot niya, mali. Tinanong natin ulit. Kung mali pala paniniwala ko na hindi nangiling si Kristo ng Sabat ayon sa talata, tinanong natin ulit. Sangayon ka ba ulit sa 1:16? Sangayon ka ba na hindi nangiling si Kristo ng araw ng Sabat ayon sa talata? Sagot niya, yes, sangayon ako. Parang
parang naano ka na bro, kumbaga hindi mo na alam kung saan na yung katotohanan. Naririnig mo na yung katotohanan ko pero sinasalungat mo tapos sasang-ayunan mo sa uli. Huwag ganun, kapatid. Makinig ka sa akin para marami kong natutunan. Ngayon, yung bang sinabi, tinanong ko siya yung bang sinabi ng mga Pariseo na hindi nangiling ng Sabat si Kristo, totoo ba yun o mali? Ang sagot niya, mali. Tinanong natin, kung mali sinabi ng Pariseo, meron bang mababasang talata na nagsinungaling ang mga Pariseo? Sinabi, nag-objection siya para makaiwas siya dun sa tanong. Bakit? Kahit iwasan niya o hindi, maiipit pa rin siya dun eh. Bakit? Wala namang talatang mababasa nagsinungaling ang mga Pariseo. Sa 1:9-16 napakaliwanag na ang mga Pariseo ang nakasaksi na hindi nangiling ng araw ng Sabat si Kristo. Sabi mo kanina, yes, hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Para ka rin si Denmar Santiago tinanong ko, ganun din eh. Ngayon, tinanong natin, sangayon ka ba sa Juan 5:18? Sangayon ka ba na sinira o winasak ni Kristo ang araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo? Unang ginawa niya, nag-objection siya. Objection, hindi ko nilatag yung Juan 5:18. Kundi, nagbigay siya explain eh. Tinanong natin ulit. Sangayon ka ba sa Juan 5:18? Ayon sa talata, winasak ni Kristo ang araw ng Sabat, sabi ng mga Hudyo. Sangayon ka ba dito? Ang sagot niya, yes, sangayon ako doon. Pero mali di ako sangayon sa unawa mo. Parang, kumbaga, mahirap kasi magsabi ng totoo kapag lalong nagsisinungaling yung paghalimbawa, Biblia pag-uusapan. Katotohanan dapat hanapin natin umaamin ka din pala sa uli. Tinanong natin, yung bang sinabi ng mga Hudyo na sinira o winasak ni Kristo ang araw ng Sabat, totoo ba yun o hindi? Alam mo nang sagot niya? Totoo daw yun, oo daw, yes. Ngayon, sabi niya kanina mamaratang daw ang mga Pariseo na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Tinanong ko, yung bang nakita ng mga Pariseo kay Kristo na hindi nangiling ng Sabat, mali ba yun o tama? Sagot niya, mali. Tinanong natin, mayroon bang talatang sinabi? Malinaw ang signal ko, bro? Malinaw? Sige. Tinanong natin, kung hindi nangiling ng Sabat si Kristo, sabi ng mga Pariseo, mayroon bang mababasa na nagsabat si Kristo? Anong sagot niya? Objection! Pamaya niya daw isasagot. Niya inaantay ko, binigyan na nga kita ng assignment eh. Wala kang mababasa sa New Testament na nagsabat ang Panginoong Kristo. Bakit mong tatawagin Sabat keeper si Kristo? O Panginoon ng Sabat? Kung samantalang sumang-ayon ka kanina sa 1:9-16 na hindi nangiling ng Sabat si Kristo. Ba't sabihin mo Sabat keeper si Kristo? Alam mo, nililin lang yung tao eh. Nakalagay na nga sa Biblia eh. Bakit nyo ayaw nyo pang sampalatayanan? Kaya bakit kailangan pa namin kayo isa-isahin at tanong-tanungin para magsabi kayo ng totoo? Tinanong natin kanina, nag-i-enjoy ako eh. Bakit? Sabi niya kanina, hindi daw sinira o winasak ang araw ng Sabat. Kasi ang rason niya, pumasok si Kristo sa araw ng Sabat sa sinagoga. Tinanong ko, kung hindi sinira o winasak ni Kristo ang araw ng Sabat, sa 1:5-18, tama ba yun na winasak ni Kristo ang araw ng Sabat? Sagot niya, no o hindi. Kung hindi pala sinira, bakit nakalagay sa Biblia sa 1:5-18 na sinira o winasak ni Kristo ang araw ng Sabat? Alam mo, dinadagdagan nyo kasi nasusulat eh. Huwag yung dagdagan nasusulat, kapatid. Sa Old Testament pa lang, winakasanan ng Diyos ang araw ng Sabat. Ang Sabat sa Hudyo, Israel lamang inutos. Bakit? Napakaliwanag ng Biblia, si Israel lamang inutos. Ang sagot mo, pag sinabing anthropos, tao, word yun, human o being. Ang sagot mo kanina, lahat ng tao tinutukoy doon panahon ng Kristiyano. Hindi mo ba alam? Tama lahat ng tao kasi anthropos eh. Wala namang sinabing lahat ng tao nagsabat eh. Ang panahon ng Kristyanong tinutuko, yung sa gawa, may talatang 11:76,
sa 11:26 na tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo, ba't sasabihin mo? Para mali ang pagkaunawan niyo dun eh. Niloloko lang kayo ng mga ministro niyo eh. Anthropos, pragmaticos anthropos, tunay na tao. Totoong tao. Di ba? Marami na nga nakalagay. Colossus 2:16 nga nagpatotoo dun. Mga Kristiyano na yun ha. Kristiyano na yun. Huwag kayo magpapasakop sa lintuntunin ng sabat. Ang sagot nyo. Mali pagkaunawa nyo dyan. Sapagkat hindi naman pala tanda ng kapistahan. Alam niyo ikalawang Pedro 3 ay magbibigyan ng mga mangmang na maling kaulugan ng kasulatan. Doon kayo sumusunod sa aral na wala ng bisa eh. Bro, wave ko na yan bro para hindi na sayang. So dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative Brother Gerald, mga kapatid, ng Bible Defender. At dako tayo sa 7 minutes. Bro, mag-shoutout muna dyan bro, may gawin lang saglit. Okay, so hintayin natin si Brother Gerald bro. 5 minutes lang yung hihintayin ko sa iyo bro. Mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Special shoutout pala sa isa sa haligi ng ABM, mga kapatid, Brother Rocky Tulog, mga kapatid. So malaking shoutout sa iyo. At dito din sa ating nasa live kay John Ray Punay, ayan, kay Remy Derecho, Adventista Speak. Shoutout sa iyo, sister ba to? Ayan. Shoutout din kay Sire Rose Cloud. Shoutout sa iyo bro, kay Araza Jesse. Nandyan din si Marcus Glenn, si Jason Gulong. Shoutout din kay mga pastor natin ng Baptist. Shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay John Ray Punay. Bro? Gerald? Bro, okay lang kahit mga 5 minutes, wait lang. Kaya ba? Bro, 5 minutes lang talaga yung rules ko bro. Pag maano ka dun bro, i-end ko na yung live na ito at i-ano natin, i-reschedule natin. Mga 2 minutes bro, kaya? Sige lang. Basta ang rules ko bro, 5 minutes lang ha. Yan. So pwede mo kami mag-promote muna. Okay, syempre, Brother Denmar, pasok mo yan bro. Magpo-promote po kami ng aming programa. Ang Straightforward Season 3 ay magtatapos na po ngayong linggo, mga kapatid, 6:30 to 8. At susundan naman po yan ng 6:30 to 8 p.m. ng gabi ha. Baka umaga po kayo magantay. 6:30 to 8 p.m. po ng gabi. At ang ayon sa nasusulat ministry, alas 8 hanggang 9:30 po ng gabi. Sasama natin si Brother Fernando B. Camacho Jr. Tatalakayin po Nawala na naman siya. natin ang Last Generation Biblical Theology or LGBT, no? Last Generation Biblical Theology, mga kapatid, no? So yan, at shout out sa aming top fans na nanonood sa ayon sa nasusulat ministry. Maraming salamat po. Magbigay naman kayo ng stars, no? Ayan, okay. So shout out sa inyo sa mga nanonood sa live, and maraming salamat Mr. Moderator. At yun lang yung aking promotion. Paki-like and share po yung aming programa diyan po sa Facebook. Thank you. Okay, Brother Denmar Santiago, mga kapatid, please follow or subscribe yung kanilang page ayon sa nasusulat ministry. Naka-live tayo ngayon doon. Ayan, shoutout sa inyo dyan sa live at dito din sa Russia TV, mga kapatid. Shoutout sa inyo. At basa muna tayo ng ilang comment. John Raymond Terdi Punay, sabi niya, itanong ko lang sana kung Kang Bro Gerald, saan po sa Biblia mababasa na ang araw ng Sabat ay para lang sa bayan ng Israel? Binigay ko po itong service ko na motor.
Grabe yung moto. Shoutout din kay Araza Gardes, Jesse, pwede bro, Rasha, patanong kay bro Gerald. Ayan. Kung dito sa live hindi, pero kung papasok kayo, mamaya siguro kung mag-o-open tayo, ay pwede naman siguro. Ayan. Kay Jason Gulong, hindi sinira ni Kristo yung araw ng Sabat dahil sabi sa Mateo 5:17, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Lahat ng kautusan iyan, kundi upang tuparin. Ito ay tinupad ni Kristo yung lahat ng kautusan, kaso spiritual naman ng Sabat yung kay Kristo at hindi literal na Sabat. Walang kahit isang kautusan ang sinira ni Kristo. Shoutout din kay Iser Ross Cloud. Ang ganda ng name ha, Iser. Si Gerald at Pariseo parehong inaakusa ang Kristo na hindi nangilin ng Sabat. Reme diretso, ha. Custom ni Kristo tuwing araw ng Sabat pumasok sa sinagoga. Adventist speak, focus lang sa tema, ha. Napunta na kayo sa wasak-wasak. Butangi. Shoutout din kay Marcos Glenn, open cam sana bro. Oo, maganda talaga. Sana kung open cam. Next time mga kapatid, ayan. So ang time natin ngayon, Brother Gerald, is 1 minute and 20 seconds bro. Pasensyaan tayo pag hindi ka nakabalik bro ha. Okay mga kapatid, again shoutout sa lahat ng ating mga manonood. Ayan. So meron talaga akong rules na ganyan para hindi tayo maghintay mga kapatid ng napakahaba. Ayan. So dapat din parang dapat Mr. Monitor, pakisuyo, pakitanong kung ano yung ginagawa ni Gerald kasi baka nagchat GPT na eh. Hindi naman. Any reason naman niya kung bakit hindi siya nakakapasok or kung merong emergency or something. Wala namang yung moderator doon, basta 5 minutes lang yung aking hihintayin. Okay mga kapatid, basa muna tayo ng ilang comment mga kapatid ha. Ayan, habang naghihintay sa ating live. Ayan, shoutout kay Herson de los Reyes. Ay, ayos lang pinsan. Okay, nagsasalita na pala sila dito. Watching from San Juan, Batangas, si Herson de los Reyes. Si Makalinsang Arnold, sa Old Testament nangilin si Kristo ayon kay Isaiah 56 verse 2 to 6 to 8. Isaiah 56. Ayan. Okay mga kapatid. So halos sobra na ito Brother Gerald na 5 minutes. Pasensya talaga bro. I-end ko muna yung live natin bro. At yun talaga yung rules ko ba. So siguro mag-reschedule kayo kung ready si Brother Gerald. At dito muna tayo. Brother Jason, bigay ka muna ng siguro pasasalamat at last statement bro sa audience natin bro. Pwede ba kami mag-conclusion, Brother Rasha? Hindi. Ano lang, pasalamat lang bro, kahit mga 2 minutes lang. Pwede. Reschedule na lang natin. I know hindi ko i-judge si brother, baka emergency or something ba. Pero ito na nga kasi malilate na din ako sa pang-alas 10 ko bro ba. Bro Jason, bro, message Yes. Salamat bro. Okay, ayon sa mga request ng mga kapatid, mag-open cam ako. Yon, sa lahat ng mga kapatid ko sa Seventh-day Adventist at sa aking mga kagrupo sa Advent of Biblical International Ministry,
at sa aking partner, Denmar Santiago, at especially sa dalawang taong sa ABIM, si Brother Fernando Camacho at si aming mentor, si Dr. Rocky Tulog. So maraming salamat mga kapatid sa mga nag-comment, sa mga hindi nag-comment pero nanonood, no? So maraming salamat mga kapatid, no? Dala-dala natin ang aral na galing sa Diyos. Kaya ang sabi nga mga kapatid, ang lahat ay ating magagawa sa tulong ni Kristo. Yun na, maraming salamat mga kapatid. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, lahat ng naniniwala pa din sa atin mga kapatid. At syempre, dito kay Brother Denmar, nagpapasalamat ako lagi-lagi. Ayan, sa pagpili sa atin. At Rasha TV mga kapatid, yung ating YouTube channel, meron iilan na nanonood dyan. Shoutout sa inyo. Please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At dito din sa aking Facebook page mga kapatid, sa aking group Rasha TV mga kapatid. At dito din sa aking profile Rasha Vista mga kapatid. Diyan ako laging nagla-live mga kapatid. At dito din sa Ayon sa Nasusulat Ministry mga kapatid. Shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Ladang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay